Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me. Interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my... Sorry, sir, one last question on from my end. Ini-insist po ni Director Matibag ng NBI, from the beginning, walang NBI agents sa Senado nung gabi yun. But there were in fact 29 agents, perhaps not in the Senate, but in the same building. Just to clarify, it is the GSIS compound. Kaya nga, GSIS compound yun. They were in the GSIS premises. They were asked by the GM of the GM Vic Veloso to secure the premises. So when he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area. But it was an important bit of information, sir, that there was in fact an operation by the NBI in the GSIS building na magkaduto na po. Yes. Pinto lang ang pagitan sa Senado at GSIS. Correct. Yes. Pinto lang yung pagitan sa Senado at sa GSIS. Parang kunwari nito, may aatakihin kang isang bahay. Diretso ka ba papasok doon sa bahay? Yung threat mo ba nandun agad sa loob ng bahay mo, nagte-teleport? Ganun ba yun? Parang, wala ho. Parang may aatake sa bahay mo, may magnanakaw sa bahay mo, di ba? Magtangkang magnanakaw sa bahay mo. Tapos ngayon, sasabihin ng magnanakaw, wala po ako dun sa loob ng bahay nila. Hindi po. Wala po. Siyempre natural.
Hindi ka magte-teleport doon sa loob ng bahay mismo. Parang dito rin naman, hindi ka rin naman magte-teleport diretso doon sa loob ng Senate para sabihin mo na hindi sila dadaan sa GSIS. My goodness. 29 agents, di ba? They were there under the guidance of the GSIS to secure the GSIS premises. Was it also to secure or to prevent Senator De La Rosa from perhaps going through that route? No, GSIS? the bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. Wala na, malusot na. From perhaps going through that route? No, GSIS? the bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. For those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display, and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS. Are we prepared to make a Di ba? No. Ganun pala yun, pag-aatake ka, teleport ka agad sa loob. Ano ka, Nightcrawler? Si Nightcrawler? conclusion that this was staged or not staged? No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate. But as to if it was staged or not, We cannot conclude that. Next question, Marcel Alili, TV5. Good afternoon. Sir, you mentioned that a day before the gunfire incident in the Senate, there was a security coordination meeting between OSAA and GSIS. Was na-informed by yung OSAA that NBI will be there a day after the meeting? You're going to have to ask them, but presumably, After the meeting? you're going to have to ask them, but presumably, there had been a coordination meeting between security. OSAA Major General Plasca was present. The GSIS head of security Balba was present. So they were in coordination the day before. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP? PNP was already guarding the front of the building. So, ibig sabihin, kapag busy na yung PNP doon, sa front ng building, hindi na nila pwedeng gwardyahan yung GSIS. So, pang Senate lang yon. So, ganun pala yon. Kapag kunwari, may pulis na PNP, tapos sinabi, o gwardyahan mo yung premises, tapos, aatakihin yung GSIS ng mga masasamang elemento, ano pala, hindi pwedeng makialam yung PNP. Hindi pwedeng parang protektahan ng PNP lahat ng pwede niyang protektahan. Ang protektahan niya lang yung Senate kahit nandun sila kaya Senate lang. Ganun pala 'yun. Bawal na. So bawal nang itap yung services ng PNP kahit nandun na yung PNP. Kailangan humanap ka ng iba. Paunahan pala 'yung parang girlfriend. Parang Tingin mo, Kuya Benny, bakit na-deny yung kanyang hinihinging temporary restraining order sa Supreme Court? Well, actually, yung buong detalye nung desisyon, Oo. ilalabas pa raw sa May 25. May 25? Yes. At ang ngayon lang, basta't sinabi, hindi inaprubahan, no? Well, basically, alam naman natin, kapag ikaw ay nag-apply ng TRO o injunction, ito po'y kailangang mapatunayan mo na talagang kailangan, no? Dahil okay. magkakaroon ng irreparable damage or yung tinatawag na paglabag sa iyong karapatan. Okay. Kailangan mapatunayan mo. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan mapatunayan mo kung ano yung tinitro mo. Ganun. Kung ano yung nire-restrain mo, yung temporary restraining order na kailangan mo, ano. Ngayon, kung matatandaan nyo, talagang lantaran naman sinasabi na walang kopya ng warrant ang Oo nga, no? sila Senator Bato de la Rosa. Wala eh, walang Even the ipinakita. Senate, Oo. na sinasabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, Humihingi silang kopya. humihingi silang kopya kay NBI Director Matibag, hindi rin sila binigyan. Sabi daw ni Director Matibag, nasa sasakyan lang, di ko lang nadala ngayon eh. So Diba? basically, sa nakikita rin natin, isa rin ito maaaring dahilan kung kaya't na-deny yung TRO. Kasi wala talagang physical, Wala yung physical. Ano ba yung iti-TRO natin? Ano yung kailangan ng temporary restraining order? Walang detalye. Alam niyo, hindi naman... Kasi ano ipapahinto namin kung wala naman kami? Parang ganun ba ibig mo sabihin? Yun ang nakikita kong isa sa maaaring dahilan. And of course, yung sinasabi natin na pagpapatunay nga naman na ano ba ito? Kailangan ba talaga ito? Magkakaroon ba ng irreparable damage? O magkakaroon ng
violation sa iyong karapatan. Yun ang mga dapat patunayan dito. So, basically, one of the angle na nakikita natin, maaring yan din. Bakit ito kasi yung balita, no? Ibinasura po ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para po sa restraining order laban po sa pag-aresto sa kanya. Nilinaw po naman ng Korte na tanging ang hiling para sa interim relief o pansamantalang remedyo laban sa warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court o ICC, Kuya Benny. At mga kababayan, hindi umano niresolba ng Korte ang pangunahing issue na tinutukoy ni De La Rosa para po sa kanyang pleading at motion. Yun pala ang nangyari. Oo. So, ang dinesisyonan lang, yung interim relief, pansamantala. pansamantalang remedyo para po doon sa kanyang warrant. Ano ha? Yun po. So, ano ibig sabihin yan? Ha? Pwede na siya arestuhin anytime. Yun nga ang tanong natin doon, ano? Ibig sabihin to sapagkat hindi siya nakakuha ng TRO, pagka nakita ba si Senador Bato de la Rosa, pwede siyang arestuhin, hulihin ng ano? Ganun ba ibig sabihin nun? Pwede na siya ipadala sa Dahig. Di, ang laging ang tanong nila doon, teka lang, wala na tayong treaty, wala na tayong ano sa kanila, di ba? At ang utos nga ng Korte Suprema ay dalhin sa proper court ng Pilipinas ang mga naharap. Hindi didiretso natin sa The Hague na gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Kuya Benny. Well, diba? Nakausap nga natin kanina si dating Senator Gordon na isa sa nag-sponsor nitong itong batas na ito. Ganon? At sinasabi niya nga, itong batas na ito, ito yung international law. No? Na tayo may dalawang batas daw na yung isa sa atin dito sa lokal at kapag hindi ka makalaban, no? Lalo na sa gobyerno, pwedeng doon ka sa international pumunta. Kung kaya't sinasabi niya na tama yan. At pwedeng i-enforce sa atin yan. But again, yung sinasabi nga natin na yung sinasabi ng ating mga netizen, no? Na kailangan dumaan sa proseso ng ating bansa muna. Hindi naman ang mga Duterte ang nakaupo ngayon. So, pwede natin kasuhan ngayon. Ayan. Then, matapos yan, ang korte natin sa bansa, ang magsasabi ngayon, di ba? Siya magdidesisyon. Yes. At bago mo isuko sa ibang bansa. Di ba? Yun yung sinasabi naman. Sa inilabas palang press briefer ng Supreme Court, ngayon pong araw na ito, kahapon, Miyerkules na ngayon, ang boto po ng Supreme Court and Bank ay 951 para po i-deny ang petisyon ni De La Rosa. Kaugnay po ito ng hiling na senador na pigilan ang ilang ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa anumang warrant mula po sa ICC, Interpol o kaya po naman foreign judicial bodies nang walang Philippine judicial warrant. Ayun, ano ha? Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang desisyon ay para lamang po sa interim relief at hindi pa pinal na resolusyon sa pangunahing kaso. Ayun. So ano kaya? Dapat bakit mahaba pa ng oras, baka matawagan nyo nga si yung kanyang abogado. Yung singer ang pangalan si Attorney Bondok. Yan, para matanong natin, ano ba ang ibig sabihin nito? Tanong natin pagka meron bang... At ano ba ang kanilang magiging hakbang? Dapat silang isuko si Senator Bato? Yan. Ano bang, di ba? Yan yung Supreme pinagtalunan Court nila roon sa kabilang istasyon na habang ini-interrogate, ini-interview pala. Habang ini-interview. Habang ini-interview si Attorney Bondok, no? Di ba? Yan. Yan yung pinag-usapan nila roon. At kailangan malaman din natin, ngayon at lumabas na itong denial na ito, ano ba ang mangyayari? Di ba? Kapag ganito nangyari sa bansa natin, Kuya Benny, kung sino yung gumawa ng mabuti, yun ang pinahuhuli ngayon, pina-arresto, no? Yun siya Plaska, dinipensa yung Senado. Hindi, alam mo, yung depensang yan, yun ang sinasabi natin. Saan ba nangyari yung mismong putukan? No? Sa jurisdiction ba ng Senado o sa jurisdiction ng GSIS? Ayun. Yan ang isa sa dapat kasi sinasabi kahapon sa Malacanang,
wala daw doon sa jurisdiction ng Senate yung mga NBI, nasa GSIS daw talaga eh. Di ba? Yun ang sabi nila. Yun ang sabi daw nila, no? Yun ang version nila. Yun nga sinasabi natin, Kuya Benny, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, bakit napapansin natin kung sino yung gumagawa mabuti? Senator Bato de la Rosa, para sa kanya mabuti yung ginawa niya. Di ba? Ang turing nga sa kanya, hero. Oo, di ba? dahil bumaba ang crime rate, although meron namamatay, yung mga masasamang loob na namamatay, ngayon, parang ang sinasabi nga naman ay ang pinagtatanggol, yung mga namatay na kriminal. At yung mga namatay na civilian na walang kinalaman sa anumang illegal na gawain, walang nagtatanggol. At saka itong pinaka-latest siya, di ba? Para sa mga 13 senador, hero. Si Senador Bato de la Rosa, di ba? Kaya nga sila nagkaroon ng posisyon ngayon bilang majority kasi biglang dumating si Senador Bato de la Rosa. Di ba? Pero sabi tuloy nung isang nag-text sa atin, Kuya Benny, at tayo bang bansa ba natin ngayon ay parang Planet of the Apes na? Parang inuunggoy na ata. Inuunggoy na ata tayo. Pero alam nyo, nangyayari ito. matalino man ang matching. Napaglalalagan din. Note, ang sinasabi natin dito ay dininay ng Korte Suprema yung prayer for temporary restraining order and or status quo ante order. What is a PRO? Okay? And what are the requirements? Sabi ng Korte Suprema, kaya nila dinideny yung request for TRO. Pero wait, ano ba yung tinitro nila? Ang request ni Senator Bato ay isang TRO to prevent the department, the DILG, the DFA, the DOJ, the PNP, the NBI, the Bureau of Immigration, the AFP, and CIDG from arresting Senator Bato. Huwag po kayong maasal. From arresting Senator Bato on the basis of a warrant from the ICC. Okay? Teka muna, nagagalit na naman kayo, hindi pa tapos yung explanation. Wait lang. Or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. Okay. Wait lang ha, huwag muna magagalit kasi nakikita ko na yung mga comments na galit na, gumigive up na, hay nako na, wait lang. So, nakalagay doon sa press briefer, the Supreme Court denied only the prayer for interim relief. Meaning yung TRO lang. It's still not a good decision, but it is not the end of the world. Ano ang ibig sabihin nito? So, normally yan, humihingi ng temporary restraining order ang isang petitioner kapag there is a clear right to it. Ibig sabihin, maliwanag yung paglalabag sa batas o maliwanag ang paglalabag sa kanyang karapatan. Ngayon, sabi ng court, hindi nakapagpresenta ang mga abogado ni Senator Bato that he has a clear right to the relief. Kailangan maliwanag, kailangan hindi na ini-interpret. Kailangan na ito yung batas at pasok yun dun sa batas. Pero, hindi ibig sabihin nun na matatalo siya sa kaso. Kasi nga, you have to get a TRO, it means na pag binabasa mo pa lang yung petisyon, na ipakita nila na maliwanag ang karapatan ni Senator Bato humingi ng TRO against all of these government agencies. So, it is possible na if later na lang natin i-discuss yan. Ang ibig sabihin, hindi napatunayan yung maliwanag hindi pa napapatunayan na maliwanag yung karapatan. But the court is still giving them the opportunity to prove their case. So, anong ibig sabihin nito? In practical terms, pwede bang arestuhin ng mga nabanggit na mga ahensya? Posible.
Pero pag nagtatago ba si Senator Bato, ibig sabihin lumalabag siya sa batas? Hindi rin. Kasi hindi pa nag-decide ang hukuman tungkol sa issue na ito. So ito yung sinasabi ko sa inyo, na there are instances na justified yung pagtatago. Kasi hindi pa sinasabi ng hukuman na may enough evidence, kumbaga, merong pending decision sa hukuman na kailangan pang i-decide. And therefore, pwede pang i-claim ng tao na may karapatan pa siya to wait for the decision of the Supreme Court. Okay. Hindi po, okay, pangalawa, kasalanan ba ng Supreme Court na hindi na issue ng TRO? Not necessarily. Kasi nasa sa paghingi yan. So, it is possible na kung sakaling merong additional na mga argumento, yung mga abogado ni Senator Bato, ay mag-grant pa rin ang TRO. Okay? So, titignan natin kung base dun sa petisyon na hinihain nila at ikukumpara natin dun sa sinasabi ng hukuman kung ano ang kinulang, if any, dun sa petisyon. It is not always the court's fault. Hindi deserved yung sabihin ninyong bangag yung hukuman, mali yung hukuman. This is just a TRO.